Tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina. Init ng pag-ibig, dahan-dahang nanlamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Kay tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina. Init ng pag-ibig, dahan-dahang nanlamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, ayunan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako. Purihin ang Diyos na buhay. Nagbabalik loob ako. Gandang awitin, ano? Nagbabalik loob ako. Yan sana, ganun. Kaya nga ang Soldiers of Christ, halos po ganun lahat ang hangarin nito, Soldiers of Christ. Bueno, mga kapatid, mapalad po tayo na isang elder na talagang isiniloob ng Panginoon. Kagaling lang ito ng La Union. Inyo, galing ng La Union. Pero nandito siya. At maya-maya lang, alis din yan. Kasi may hayo yan. Saan ba yun? Texon. Mga taga-Texon, kayo mag-alala. Darating dyan. Bueno, pakinggan po natin sa Ebanghelyo po ng binasa ng ating kapatid, Brother Jesus Kakal. Pakinggan po natin kung ano ang gusto ng Panginoon na iparating at ituro, ipangaral sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Tanggapin po natin si Brother Jesus Kakal. Muli, magandang hapon sa lahat ng nakikinig ng Soldiers of Christ, Healing on the Air sa DWAD. Narito naman po ako, mga kapatid, ang lingkod ng Panginoon. Na taon na ako ay may hayo ngayon, nadaan po ako rito sa audio natin, sa radio program. At nataon walang sponsor. Ako po ay natawag para ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Sa pamitan ng Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ang nais ang paanyaya ng Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon. Magkaroon tayo ng talagang matatag na pananampalataya. Kasi dito sa ating Ebanghelyo ngayon, minamalit nila ang kakayahan ng ating Panginoon. Sabi nga niya rito, hindi nga raw kinikilala isang propeta sa kanyang sariling bayan, sapat nakakalungkot, sa bayang pinagmula ng ating Panginoon Yesus, hindi nila siya kinikilala. At dahil sa kanila walang pananalig, hindi makagawa ng mga bagay na naghimala. Hindi siya makapaghimala. Gusto nga niya magpagaling doon sa lugar niya, pero wala namang maniniwala kasi ang pagpapagaling pa ng Panginoon ayon sa pananalig ng bawat isa. Kaya nga, nagpagaling siya sa iba pang lugar. Katulad din siguro kung i-apply natin sa buhay natin. Dito po sa aming lugar, sa Guido, talagang kung diyan ka mangangaral, hindi ka pakikinggan o kaya kikilalanin kasi alam nila yung kalagayan mo sa buhay. Pero pag ikaw ay humayo sa iba-ibang lugar,
Abay, maraming maniniwala kasi hindi ka kilala. Ganun ko siguro ang sitwasyon. Na hindi ka nga talaga kikilala sa lugar mo sapagkat alam nila ang pagkatao mo, doon lang sila nakakatuon. Hindi na tinitingnan yung pagbabago ng bawat isa, yung pagbabalik loob. Kung ano kang pagkakilala nila sa iyo dyan, yun na lang. Pero pag ikaw ay naatasang pumunta sa iba-ibang lugar, sa malalay lugar, hindi ka kilala, pakikinggan ka lang nila. Ganun po ang nangyari sa ating Panginoon Yesus. Hindi siya kinilala bilang propeta sa kanyang sariling bayan. Kaya ang ginawa niya, gumawa lang ng mga himala sa iba-ibang lugar. Dahil ang tao, Lord, mga tao ron sa pinunta niya, iba-ibang lugar, naniniwala sila sa kanyang pangaral. Kaya naman, malaya siyang gumawa ng mga kababalakan. Kaya mga patid, paanyayan ng Panginoon, nawa magkaroon tayo ng tunay na pagkakilala sa ating Panginoon. Kilalanin siya bilang tao, bilang Diyos. Yung ang homily father dun sa La Union, kasi galing pa ako La Union. Naniniwala ba kayo? Si Jesus ay 100% tao, 100% Diyos. Yan. Kaya lang pala, talaga 100% din ang faith mo kay Lord. Pananampalataya para ano man ang hilingin mong kagalingan o hilingin mong bagay, 100% ibibigay ni Lord. Yan lang po, magandang hapon po mga kapatid. Amen, Brother Jis, maraming salamat po. Medyo gawin natin gawin natin daily bread itong gospel na ito, no? Gawin natin daily bread. Yung bang, kumbaga, ihimay-himayin natin, ano po. Okay, yung mga panahon yan, mga kapatid, meron pong binalikan ang ating Panginoon na kapanahunan po ni Elias. Oh, kapanahunan niya, no? Sabi po rito, no? Ano ba? Ganito po sinabi, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taot kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Saripta sa lupain ng Sidon. Mga kapatid, kung titingnan po natin yung Sidon, yan po yung lugar ng mga pagano. Pero bakit? Bakit doon pa pinapunta? Bakit doon pa sinugo? Kapatid, siguro, masasabi lang natin, pwede natin sabihin, si Jesus ay wala pong discrimination na dala-dala kung hindi si Jesus ay para sa lahat. Kaya wag naman siguro itong mga Hudyo, ang akala nila, para lang sa kanila ang Diyos, kumo sila ang bayang pinili. Amen? Ano masasabi mo, Brother Jess? Yan po ang kaibahan ng ating Diyos, na ang Panginoon natin sa kanyang pagmamahal, wala siyang itinatangi. Ito may Hudyo o Grego o mga Hentil, mahal ng Diyos. Kaya nga maganda ang ating Diyos na sinasamba at pinaglingkuran, kapatid. Napakabuti niya, hindi siya nagtatangi. Kahit sino kuman, kung taos puso ka nagbabalik loob, kapatid, kahit hindi ka mga Diyos dati, pero ikaw ay naniwala sa mabuting balita. Kaya nga po nagkaroon kaligtasan ng mga Gentiles kasi sa katigasan ng ulo ng mga Israelite. Akala na sila maligtas dahil sila ang chosen people. Naging mayabang sila. Kaya ang ginawa ng Panginoon, okay, ayaw nyo maniwala, pupunta ako sa mga hentil, At nung lumaganap ang mabuting balita sa mga hentil na niwala sila, nako, nagkaroon tuloy pangimbulo ang mga Israelite. Nako, naligtas din sila. Kaya kapatid, alalahanin mo kapatid, isipin mo, ang Diyos hindi nagtatangi. Mahal ka ng Diyos kapatid, ano man ang iyong panampalataya, ano man yung religion, sekta. Ang mahalaga kapatid, yung totoo at tapat ka sa iyong pagkilala sa ating Panginoon. Hindi niya tinitingnan yung tungkulin mo, hindi tinitingnan yung lahi mo, hindi tinitingnan kung saan ka galing. Tinitingnan ni Lord yung puso mo, taos ba sa puso mo ang pagkilala sa Panginoon. Yan lamang, Brother Marcelo. Amen. Maraming salamat po. Kasi kung atin pong babalikan muna sumandali yung Sidon, hanggang sa dumating si Jesus. Dito po na-enkwentro ni Jesus yung bang babaeng sunod ng sunod sa kanya? Yung sunod na sunod, yung Syrophoenician woman. Tapos nagmamakaawa. Brother Jesus, alam ko, alam mo yan eh. Nagmamakaawa kung po pwede. Alam niyo mga kapatid, sapagkat yan ay lugar ng mga pagano. Kumbaga, hindi mo na pinapansin ni Jesus. Pero hindi sapagkat hindi niya pinapansin. Siguro, sinusukatan niya lang, tinitingnan. Pero sa bandang huli, Brother Jesus, ano nangyari?
abay pinagaling ang anak kasi ganito po yon. Kasi nakikiamot yung Samaritana. No? Sabi ni Jesus, sabi niya, sa mga anak lang na Israel ako na parito. Siguro sinubok lang yung babae kasi wala sila talagang karapatan maligtas sa mga Gentile. Pero sinubok siya. Pero yung babae, kapatid, yung kanyang pride binaba. Sabi niya, kahit mga mumurin ng kahit mumu na laglag sa hapag ng Panginoon, ay may karapatin kumain yung mga aso. Kasi itinuring siyang aso brother. Pero sabi ni Lord, napakalaki ang panalig nitong babaeng to. Kaya mangyari ang iyong sinabi, ang iyong panalig. Kaya napakaganda po ang Panginoon. Wala sa talagang sinisino. Kaya yan, kapatid, yan pag-ibig ng Panginoon. Amen. Totoo yan, Brother Jis. Kasi sa mga Hudyo, yung mga hintil na yan, yung mga pagano na yan, dahil sa, kumbaga hindi sila bayang pinili ng Diyos, ang trato nila ay mga tuta o kaya aso. Hindi mo gaano katindi talaga ng kung kaano itong mga taong to, nang akala nila sila lang ang maliligtas. Kaya tagurin nila sa mga pagano is mga tuta. Pero alam niyo ba mga kapatid, ang galing-galing ng pagkakasagot ng babae nung sabihin ni Jesus, sabi niya, hindi ako sa mga tuta sinugo, kundi sa sambahayang Israel. Alam mo kung anong sagot? Siguro, alam mo yan, Brother Chis. Nung sabi ng Panginoon, hindi ako sinugo para ibigay ang mga pagkain sa mga tuta, kung hindi ang priority ko sa mga anak ng Diyos. Ano, idugtungan mga Brother Chis? Anong sagot ng babae? Ito po, sagot ng babae. Sabi niya, kahit ganun po, Panginoon, pero meron ding karapatan yung mga tuta na kumain ng mumo na lalag sa hapag ng Panginoon. Kaya kapatid, ang tayo lahat makasalanan, kapatid. Kapag tayo ay nagpakababa, humingi ng habag sa Panginoon, bibigyan ka rin ng biyaya. Hindi lang yung kanyang pinili, yung mga anak niya. Meron ding karapatan pala kasi lahat tayo nilikha ng Diyos, pantay-pantay sa kanyang paningin. Bagamat meron siyang itinangi ang bansa Israel dahil nahabag siya dahil inapi sila ng mga Egyptian, pero kapatid, hindi maging daan para maging mayabang tayo dahil tayo lang pinili. Sapagat ang Panginoon, sabi niya, wala kang sinisino. Mahirap o mayaman. Kaya nga sabi niya, parurusan ko yung Israel na pinili ko pag matigas sa ulo. Pinapalo rin yung kanyang mga anak. Kaya ganun kapatid, kung ikaw mismo na nakaupo lang sa tunay na puno, yung mga Gentile, dahil maligtas din, huwag din kayong mayabang, sabi niya sa mga Hentil. Dahil kung yung mismong sabi niya, mga anak, mga Israelita na pinili ko, parurusan ko pag nagkamali, kaya ganun din kayo, sabi niya sa mga Gentile. Amen. Totoo yan. Totoo yan mga kapatid. Ano po? Totoo yan. So, tingnan naman natin ito, Brother Jesse, itong sinaaman na tungkol kinaaman. Sabi rito, no? Sa dinami-rami ng mga ketongin sa Israel. Sabi nun yung mga panahon yun pala, laganap na itong sakit na ketong. Ano po? Laganap na. Pero sabi rito ni Kristo, ito si Kristo po nagsabi mismo, sa dinami-rami ng mga ketongin sa Israel, noong kapanahonan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila, sinaaman pang isang taga-Syria ang pinagaling. So, ano ngayon na nabuo sa kanila? Galit na galit ang lahat ng nasa sinaguga nang marinig nila ito. Okay? Tingnan po ninyo. Ano kaya yung Brother Jis? Bakit galit na galit sila? At hindi nila matanggap na kumbaga, pinatutungkulan ni Kristo, talagang tiniteriya niya na. Kung paano kabagsik ang kahapon, ang ating Panginoon, sama ng loob niya, gumawa siya ng panghagupit at pagkatapos pinagtatataob niya. Minsan magtatanong ka, ganun ba talaga si Jesus? Ganun ba talaga ang Diyos? Nagagalit din? Yes, nagagalit. Siyempre, ang galit nun sapagkat si Jesus is isang banal, anak ng Diyos. Sabi nga ni Brother Jesus, 100% taong totoo, 100% Diyos na totoo. Sa makatuwid, yung galit na, kumbaga, pinakita niya dun sa sinaguga na yan, ang tawag dun is righteous anger. Sabagat siya po'y isang righteous. Hindi para pagmalupitan, hindi para pagkaitan itong mga taong ito, kung hindi para ituwid, itama. Now, dito po, galit na galit ang mga tao sa kanya, sapagkat niya, tinukoy niya si Eliseo. Ano masasabi mo doon, Brother Jess?